Muli na namang nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang overseas Filipino workers o OFW sa Japan dahil lumipas na ang 3 taon mula nang ibigay ang mga pangako sa mga naunang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi umano nila ito ramdam. Para sa kanila, ang inaasam ng taong bayan sa ika-4 na SONA ng Pangulo ay ang pagtugon sa mga kinahaharap na suliranin ng bansa at sana ito na ang pagkakataong hindi mabigo ang sambayanan. Si Cherry Light magbabalita. Aminado si Manilyn, isang Pinay na naninirahan sa Japan na nalulungkot siya sa kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas. Anya, mismong sa leader ng bansa, nagsisimula ang pagkakawatak-watak ng sambayanang Pilipino. Sa kanya mismo nagmumula na okay lang magsinungaling, okay lang maging kriminal, at okay lang pagtakpan yung mga baluktot na paniniwala. Dahil mismo sa kanya, walang maayos na leadership at plataforma. Ngayong ika-4 na SONA, hindi pa rin kumbinsido si Manilyn sa magiging epekto ng talumpati ng Pangulo. Example ko na lang yung sa baha natin. Paulit-ulit, sa kanya na mismo ng galit na kailangan natin mag-isip. Anong klaseng pag-iisip pa kung ang pera at kapangyarihan ay nasa sayo na? Gaya ni Manilyn, wala ring nararamdaman si Grace, isa ring OFW sa Japan na naging epekto ng mga nagdaang SONA ng Pangulo. Wala akong idea. Kasi sa 1, 2, 3 SONA, pang-4 na ba to? Pare-pareho lang naman yung sinasabi niya eh. Wala akong naramdaman. Yun lang. Si Riza naman, isa ring OFW sa Japan, ay dating tumulong sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa paniniwala niyang tutuparin ito ang mga pangako, kabilang ang pagpapatuloy ng mga proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng Build, Build, Build. Lahat ng pangako niya, napako, yun na lang murang bigas, hindi niya naibigay, 3 years na. Hindi pa niya naibaba yung pangako niya. Ni isang pangako, wala siyang natupad. Gaya ni ng Manilyn, Grace at Riza, dismayado din si Berwin sa magiging epekto ng ika-4 na SONA ni Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang, wala akong nagustuhan. Dahil unang-una, ang iyong pangako na para sa bayan na ipagpapatuloy mo ang napag-umpisahan ni Tatay Digong ay hindi namin nakita. Lahat ay lip service at wala kang ginawa. Sa kabila ng patuloy na pagkadismaya, umaasa pa rin ang ilan sa ating mga kababayan sa Japan na sa ika-4 na SONA ng Pangulo ay may marinig silang konkretong aksyon, hindi panibagong pangakong mauuwi sa pagkabigo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.